looks at the heart. So, saan natingin ng Diyos? Sa puso. Kaya po, alam nyo ba, ang sabi ng Panginoon, ang hinihingi niya sa atin ay puso. Sabi niya, ibigin niyo ako ng buong puso. Bakit kaya? Ang hinihingi niya ay mahalin natin siya ng buong puso. So tayo po'y manalangin, lagay po natin ang ating kamay sa ating puso. Sabihin natin, Panginoong Jesus, tulungan mo ako na mahalin kita ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Hinihingi ko po ang isang pusong masunurin upang ikaw ay maghari dito sa aking puso simula ngayon. In Jesus' name. Amen. No? Alam nyo kasi maraming Kristiyano, sinasabing si Jesus ang kanilang Panginoon, pero naghahari ay si Satanas pa. No? Huwag po kayo magagalit sa akin, ano? Dahil ako po ay magtuturo lang. Jeremiah 17:9. Bakit kaya ito ang dahilan kung bakit ang sabi ng Diyos, mahalin niyo ako ng buong puso? Dahil ang sabi ni Jeremiah, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ang sabi, ito'y mandaraya at walang katulad. So ang puso pala ng tao ay ano daw? Mandaraya. Dahil ito hindi nakikita, kaya sinasabi ng nguso, I love you, Lord. Pero ang puso ay punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng inggit, punong-puno ng galit, punong-puno ng puot, at punong-puno ng kahalayan. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, kung ako iibigin mo, gusto ko buong puso. Dahil diyan po lahat nakatago, ang lahat ng iyong investment, ang iyong buong pagkatao. Kaya sabi ng Panginoon, matakot kayo, no? Huwag kayong tumingin sa mga mukha. Ang sabi, yung mga maamo ang mukha, yan daw ang mga asong gubat. Yan daw ang mga nakakatakot. No? Maamong mukha, pero asong gubat sa kalooban. Hindi sila totoo. Amen? So, kaya ang sabi ng Panginoon, ito'y mandaraya at walang katulad. Wala na raw lunas ang kanyang kabulukan. Kaya minsan, di ba, sasabihin mo, mukha namang mabait, mukhang hindi naman manloloko. Mukhang magbabayad naman. Pero pala, no, di ba? Bulok ang puso. At ang Diyos lang ang nakakaalam ng ating puso, ng bawat isa sa atin. Kaya ngayong umaga, hangarin natin, na malaman natin, siyasatin natin sarili, sino ba ang nakaupo dyan sa puso mo? Gusto niyo bang malaman? Okay, 1 John 5:19. Ang sabi ng 1 John 5:19, alam daw natin na tayo daw ay mga anak ng Diyos. Tayo ba anak ng Diyos? Yes. Pero tayo nasa sanlibutan. Amen? Amen. Kaya ang sabi rito, kahit na ang buong sanlibutan ay nakanindo kapangyarihan, nasa dyablo. So lahat ng tao dito sa sanlibutan, basta ikay nakatuntong dito sa lupa, ito ay sanlibutan. At ang sabi, meron daw ditong hari, meron ditong Diyos. At ang hari at Diyos dito ay si Satanas. Siya daw ang naghahari dito sa sanlibutan. Kaya, ang mga tao dito sa sanlibutan ay puro mandaraya. Kaya magtataka kayo, bakit ganun? Ang yaman-yaman na, nasa kanya ng lahat, nasa mataas ng posisyon, bakit nagnanakaw pa? Kasi nga, ang puso ay mandaraya. Ang kanyang pagkatao ay nasa puso. Kaya alam nyo, ang Pilipinas ay hindi magbabago hanggat ang puso ng tao ay hindi nagbabago. Hanggat hindi yan nasasakop ni Kristo, hindi yan magbabago. Ikaw din, ako din, hanggat hindi ka nagbabago dito, simulan mo sa puso, paloob, papalabas. Hindi yung panlabas ka lang mukhang mabait, panlabas ka lang mukhang maamo. Pero hanggang ngayon, ang puso mo, bulok at mandaraya pa rin. Meron ba nun dito? Salamat, wala. Na? So, si Satanas ay hindi lang hari sa sanlibutan ito, kundi siya po ay Diyos pa rito. 2 Corinthians 4:4. Ang sabi rito, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So lahat po ng taong hindi pa naniniwala sa Biblia ay kayang-kaya kang bulagin ng Diyos ng sanlibutan. Ang hinahanap niya ay yung mga hindi naniniwala sa Biblia.
So hanggat hindi ka naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos, ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng hari ng sanlibutan at Diyos ng sanlibutan, and His name is Satan. Sino rito nagbabasa ng salita ng Diyos? Salamat sa 5 na nagbabasa. Kaya alam nyo itong sanlibutan, so mula nung panahon ni Adan at ni Eva, napailalim na ang lahat ng tao kay Satanas. Tanggapin mo to't hindi, yun po ang totoo. Kaya makikita nyo ang bata pa lang madamot na. Walang inisip yan kundi sarili. Dede! Dapat yan, bigyan mo agad dahil mga apurado yung mga bata. At ang magustuhan yan. Bakit? Kasi likas na sa kanila ang kasalanan. No? Kaya alam nyo, mula nung nag-Old Testament, bago nag-New Testament, 400 years ang gap niyan. Halimbawa, ito yung Old Testament. Bago nag-New Testament, 400 years na tahimik po ang Diyos. At nung siya'y tahimik, nung dumating dito si Kristo, ito po yung kanyang sinabi. Matthew 4:17. Ito yung first word na lumabas sa bibig ni Jesus. Dahil nga lahat ng tao ay nasa kapangyarihan ni Satanas. Kaya sabi ni Jesus, simula noon, mangaral si Jesus at ito ang kanyang mensahe. Pagsisihan nyo na ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Sabi nyo, paghahari ng Diyos. Ibig sabihin, pag sinabing paghahari ng Diyos, merong kaharian. Amen? Alam nyo ba kung sino ang hari sa kaharian ng Diyos? Si Jesus ang hari sa kaharian ng Diyos. Amen? So, merong kaharian ng Diyos. Kaya sabi, magsisi kayo, talikdan nyo inyong kasalanan para makapasok kayo sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi nasa kaharian tayo ni Satanas. At ang kanyang kaharian ay alin? Sabihin nyo, sanlibutan. So, hanggat nandito ka sa sanlibutan ito, nagkalat ang kasamaan. Dahil makikita nyo, bakit ganun? Ang yaman-yaman, sinira ang buhay, nagdroga. Bakit? Alam naman niyang masama ang sigarilyo, alam niyang masama ang paglalasing, pagsusugal. Bakit ginagawa pa rin niya? Kasi hindi pa nasasakop yan ng Diyos. No? Kaya sabi kanina ng ating verse, magpasakop kayo sa Diyos, labanan niyo ang dyablo, at lalayuan niya kayo. So, ibig sabihin, hanggat hindi mo malabanan ng dyablo, kasi sakop-sakop ka pa niya, kakampi ka pa niya. Amen! Kasi mangot kayong lahat. Pero sabi, ano ba naman to? Nasermo na naman ako. No? So, kung ang kaharian ng Diyos, so sa kaharian ng Diyos, merong hari. At dahil may hari sa kaharian, halimbawa, ito yung kaharian, so merong hari. Halimbawa, ako yung hari. At dahil may hari, meron niyang nasasakupan. Di ba? Ang isang kaharian ay merong hari at meron niyang mamayan, meron nasasakupan yan. Sino ang mga kanya nasasakupan sa kaharian ng Diyos? Ang puso ng tao. Diyan po naghahari ang Diyos. No? Yan po yung kanya nasasakupan. Sino tong mga nasasakupan na to? Alam niyo ba kung sino? Ito yung mga nagsisi at tumalikod na sa kanilang mga kasalanan. Ito ang mga nasasakupan ni Kristo. Pero yung mga nandito nga, nakataas ang kamay, pero nagsasalita ang nguso, nakataas ang kamay, pero ang puso ay hindi naman sumasamba, hindi ka pa nasasakop ng Diyos. Ikaw ay isang mapagkunwari. At yan po'y kitang-kita ng Diyos. Amen? At dahil sa kaharian, mayroong nasasakupan, meron ding utos ang kaharian. At ang utos po sa kaharian ng Diyos ay ang Biblia, ang kautusan ni Kristo. Yun po yung batas doon. Ikaw ba ay nasa ilalim ng kaharian ng Diyos? Kaya ang sabi ni Kristo, magsisi kayo, talikdan nyo na inyong kasalanan para makapasok kayo sa kaharian ng Diyos. Malapit na raw maghari ang Diyos. At ito'y sinabi niya 2,000 years ago, kaya ngayon naghahari na ang Diyos. Amen. Alam niyo ba kung kanino naghahari na ang Diyos? Sa puso ng mga taong totoong nagsisi at tumalikod na. Lucas 17, para magkaintindihan tayo. Lucas 17, 20, 21, sabi rito, para maintindihan natin ang paghahari ng Diyos. Ang sabi rito, kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos? Hindi daw makikita ng tao ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos. 21.
Kaya walang makapagsasabi, dito maghahari ang Diyos o doon siya maghahari dahil naghahari na ang Diyos. Alam niyo ba kung naghahari na ang Diyos? Sa puso ng tao. Kaya malalaman mo ang tao kapag siya ay pinaghaharian na ng Diyos, kapag siya ay nagbabago na. Maganda na ugali, no? Maganda na rin ang ginagawa. Amen! Oh! Tanungin niyo sarili niyo, teka, sino ba nakatira sa puso ko? Bakit ako pasaway pa hanggang ngayon? Diba? Ang sabi, ang pinaghaharian ni Kristo ay yung mga nagsisi na at yung tumalikod na. Ibig sabihin kasi dito, ang mga Hudyo nagtatanong, kailan ba maghahari ang Diyos? Kaya sinagot sila ni Kristo rito, hindi nyo malalaman kapag naghahari na si Kristo. Ang kanyang kaharian pala ay itinatatag saan? Sa puso ng tao. Kaya makikita nyo, unti-unti siya nagbabago. Bakit? No? Kasi yung pusong mandaraya natin, nung tayo'y ma-born again, tanggapin natin si Jesus Christ as Lord and Savior, itong hari ng mga hari ay uupo. Saan? Ang sasakupin niya na yung puso mo. Dahil ang puso mo ay mandaraya. Sinungaling. Punong-puno ng kahalayan. Iyan tayo. Tayo yan. Kaya ito yung gustong-gustong sakupin ng Diyos. Ito yung gustong-gusto niyang pagharian. At bago siya makapaghari dito, kailangan mo na magsisi ka. Tumalikod ka at tanggapin mo siya bilang Lord and Savior, maghahari na siya ngayon sa puso mo. Hallelujah! And that's born again. Kaya sabi, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kailangan mo rin ipanganak na muli. Kasi ikaw ay taga-sanlibutan, kailangan mo ipanganak na muli sa Espiritu para ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi makakapasok ang mga taong taga-sanlibutan doon. Kaya sabi ng Panginoon, John 15:19, inili ko kayo, tayo daw, mula sa sanlibutan ito. Ako ang pumili sa inyo, kaya galit daw sa atin ang taga-sanlibutan. Kaya, wag na kayong magtaka kung bakit maraming umuusig sa inyo. Ang umuusig sa inyo, iyan yung mga taga-sanlibutan. Sino raw ang galit sa atin? Taga-sanlibutan. Hindi kapatiran. Take note of this. Hindi kapatiran ang galit sa atin. Kasi the same spirit. Pero kung sinasabi niyang kapatid mo siya at lagi siyang galit sa iyo, lagi mo inuusig, i-check mo. Baka taga-sanlibutan pa niyang umuusig sa iyo. Dahil ang uusig daw sa atin, taga-sanlibutan. Hindi kapatiran. Amen! Huwag niyong tulugan to. Na? Bawal ang matulog. Ang aga-aga pa, kagigising lang. So sa kaharian ng Diyos, merong batas. At alam niyo ba, dahil kaharian, meron niyang kalabang kaharian. At ang kalabang kaharian niyan ay ang kaharian ni Satanas. At ang kaharian ni Satanas, ang makatatalo po dyan ay hindi yung kaharian ng kung sino-sinong Pilato. Ang makakatalo lang po sa kaharian ni Satanas ay kaharian ni Kristo. Kaya kailangan mong pumunta dyan. At paano ka makakapasok sa kaharian ni Kristo? Yung mga magsisisiyan na tunay at talatalikod sa kasalanan, iyan ang makapapasok sa kaharian ng Diyos. Gusto nyo bang makapasok sa kaharian ng Diyos? Magsisi ka, tumalikod ka sa lahat ng iyong mga kasalanan para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Dahil hindi ka makakapasok doon kung ikaw ay nagkukunwari lang. Sayang lang ang pamasahe mo kung ikaw ay nagkukunwari lang. Sayang lang ang damit mo na dinamit dito kung ikaw ay nagkukunwari lang. Sayang po. Kaya nandito ka na rin lang, magpakatotoo ka na kapatid. No? Kaya alam nyo, ang paghahari ng Diyos pala ay sa puso ng mga taong nagsisisi, siya nagtatatag ng kaharian. Kaya kailangan makikita mo ang tunay na born again eh. Iba na magsalita yan. Iba na ugali niyan. Hindi mo na makikita yung dating siya. Bakit iba na ang lumalabas sa kanyang bibig? Diba? Sasabihin, diba? Ako nga, sabi ko, bakit kaya minumura na ako dito, hindi pa ako makalaban? Bakit ako napipigilan? Gusto ko magalit pero hindi ako makagalit. Kasi meron palang hari na nagko-control sa aking puso. Talo niya ang galit sa puso ko. No? Kaya ang naghahari sa akin ay pag-ibig. Dahil ang sabi ng Ezekiel 36, ang mga tao na babaguhin niya, ibibigyan niya raw ng bagong puso.
Isang pusong masunurin ang ibibigay niya. Tatanggalin niya raw ang pusong masuwayin. Kaya kung ikaw hanggang ngayon ay masuwayin pa rin tuloy, no? Kung ikaw ay masuwayin pa rin hanggang ngayon, aba, magduda ka, hindi pa si Kristo naghahari sa iyo. Kayo ba'y nag-iisip-isip na? Alam niyo ba, maraming Kristiyano na katulad ko noon, half-hearted. Kalahati kay Jesus, kalahati kay Satanas. Tama. At hindi pwede ang ganyan. Mananalo po ang karya ni Satanas kapag kalahati yan. Wala naman pong naglalakad na ang kaliway papunta ron, ang kanan ay papunta ron. Mabibikaka ka. Kailangan lagi magkasama yan. No? Hindi pwede yun. Kaya kailangan tuwid lang ang ating nilalakaran. No? Kaya malalaman daw natin na isang tao ay pinaghaharian na ng Diyos ang kanyang puso kapag maganda na ang pag-uugali at may mabubuti ng gawa. Hello? Meron na ba kayong magandang ugali? Amen. Check? Amen. Okay. Mabubuting gawa? Amen. Yung iba hindi maka-check. No? Kaya ngayon, madali na nating matrace. Kaya pag masama pa ugali, alam ko na kung sino nakaupo sa puso mo. Si Satanas pa rin. Amen? Amen. Ha? Aminin daw, no? Okay. Bakit kaya sa puso natin gustong magtatag ng kaharian ni Kristo? Bakit iyon ang pinili niya? Unang-unang ang dahilan, ito daw yung pinakamandaraya sa lahat. Pangalawa, Efeso 2, 1-3. Ang sabi rito, sakop daw tayo noon ng kapangyarihan ni Satanas. Totoo naman, ang hari ng espiritong naghahari daw sa mundo. So, sino naghahari dito sa mundong ito? Si Satanas, hindi si Jesus. Si Satanas, kasi siya ang hari dito. Siya rin ang Diyos dito sa sanlibutan. Okay? No? At siya rin daw ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Sa mga Kristiyano, sa nguso, pero sa puso ay hindi. Ang sabi, kitang-kita po sa salita ng Diyos, ang masamang espiritu daw na to ang naghahari sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Ang Biblia po ang nagsasalita sa atin. Ako po ay naglalagay lang ng boses sa kanyang salita. Verse 2. So kapag ayaw mong sumunod, ibig sabihin, ang nakatira sa puso mo, masamang espiritu pa rin. Linaw, ano? Verse 2. Verse 2. Bakit wala? Naghang. Verse 2. Nako, wala daw. Hanggang 3. Kulang yung nag-ano. In which you once walk according to the course. Pakilagay. Gusto ko yan sa Tagalog. In which you once walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Babas. Hanggang 3. Inaantok na raw kasi yung gumagawa nito. Kaya kulang-kulang. Ang sabi rito, noong una patay daw tayo dahil sa ating mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod daw natin noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim daw tayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Verse 3. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. Totoo yan. At sumusunod daw tayo sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang daw tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. So yung mga tao dito sa sanlibutan, sa totoo lang, mahal ng Diyos. Pero hanggat hindi nila tinatanggap
si Jesus Christ as Lord and Savior, nasa ilalim pa po sila ng puot ng Diyos. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit puro problema yung mga yan. Hindi pa natatapos ang isang problema, problema ulit. Kasi nga, hindi pa nagpapasakop sa Diyos. Sakop-sakop pa siya ni Satanas. At ang sabi ng Panginoon, si Satanas ay dumating, hindi para magpala. Siya ay dumating para ano? Magwasak, magnakaw at pumatay. Yan po ang kanyang 3 misyon dito sa sanlibutan. Kaya lahat ng nasa ilalim ng kanyang pamamakala, ay ganun po ang mangyayari. Wala kayong makikitang pinagpalang buhay sa mga pasaway. Yan po'y maagang mamatay. Yung mga pasaway. Hindi po yan nabubuhay na matagal. Amen? Marcos 7:20-23. Kaya magtataka kayo, bakit puso ang gustong pagharian ng Diyos? Dahil sa totoo lang, kung i-rate natin ang mga Kristiyano ngayon, maraming bagsak. Mukhang Kristiyano, pero ang puso, hindi pa Kristiyano. Hindi pa si Kristo ang nakaupo. Marcos 7:20-23. Sabi rito, lahat daw ng kasamaan ay nanggagaling daw saan? Sa puso ng tao. Mga masasamang balak. At siya daw na nagpaparumi sa kanya. 21. In Jesus' name. 21. Puro kulang Okay Very good yung gumawa. Marcos 7:20. Lahat ng importante. Marcos 7:21-23. Pakilagay. Ihabol ninyo. Okay, umpisahan ko sa 21. Sapagkat sa loob daw ng puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirampuri, pagmamayabang at kahangalan. So saan daw nagsisimula yung mga yan? Sa puso ng tao. Kaya pala sabi ng Diyos, ibigin niyo ako ng buong puso. Kaya pala puso ang hinihingi sa atin ng Diyos. Kasi dito raw pala lahat nagsisimula ang kasamaan. Amen. Kumbaga dito sa atin, ito yung pinakabangko. Ito yung lagayan ng lahat. Kaya alam nyo, kaya sabi ng Panginoon sa Ezekiel, kapag ikaw ay kinatagpo niya, bibigyan ka niya ng bagong puso, isang bagong masunurin. Dahil ang atin daw puso ay bulok at mandaraya. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano, na bulok pa rin hanggang ngayon, I'm sorry to say this, si Satanas pa rin na naghahari sa'yo. Hindi ka tunay na born again. Kaya minsan pag nagpapatanggap ako rito, Romans 10:9, di ba? Kung ipapayag mo na si Jesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas at mananalig ka daw ng buong puso. Pero yung pumupunta rito sa unahan, nakatinga lang ganyan, hindi maintindihan sinasabi ko. Hindi buong puso ang kanilang pagtanggap. Kaya nonsense. Hindi pumapasok si Kristo sa kanilang puso. Kaya hindi nababago. Kaya pagtanggap dito, absent na, wala na. Kasi ayaw intindihin yung sinasabi ko. Kaya yung mga naririto ngayon, palakpakan nyo yung mga sarili. Dahil si Kristo na, ay nagtatag na ng kaharian sa ating mga puso. Kaya ikaw ay unti-unting nagbabago. Ito yung kasagutan, bakit nagbago na ako? Kasi meron nang nakatirang Diyos sa puso mo. Amen? Praise the Lord, Kaya ang puso daw ng tao, diyan nang gagaling lahat ang kasamaan. Ito kaya yung nai-inlove. Ito yung nagagalit. Ito yung naiinggit. Ito lahat. Dito lahat nagsisimula yan. Kaya minsan nakikita nyo, nakangiti yan. Mamaya papatayin kita. Mamaya dadukutan kita. Di ba? Nakangiti. Pero ang puso, mamaya pag nakalingat ka, kunin ko cellphone mo.
Di ba? Ganon eh. Dito lahat sa puso yan. Nagpaplano. Kaya sabi ng Diyos, alam nyo ba ang kasalanan ni Satanas? Isaiah 14, verse 13 to 14. Alam nyo si Satanas, wala siyang kausap. Sabi niya, no? Sabi doon sa Isaiah 14, pakilagay 14, 13, 14. Sabi niya sa kanyang sarili, sabi niya sa kanyang puso, papantayan ko ang Diyos. Uupo ako sa kanyang trono. Tatapatan ko ang Diyos. Sasakay ako sa kanyang ulap. Yun ang sinabi niya sa sarili niya. Nalimutan ni Satanas na ang Diyos ay nakatingin sa puso. Kaya narinig ng Diyos ang sinabi niya at yun po ang dahilan kaya si Lucifer na dating anghel na nasa inner circle ng Diyos, no? Siya ay ibinaksak mula sa langit papunta sa lupa. Kasi bakit? Sinabi niya sa kanyang puso, sinabi niya sa kanyang sarili, nagbaplano siya. Sabi niya, tatapatan kita, Jesus, hindi na kita pupurihin. Ako na ang pupurihin. Yun ang sinabi niya sa kanyang sarili. Kaya mag-ingat po tayong lahat kapag mayroon po tayong masamang balak, alam po yan ng Diyos. Kaya pag meron pong napasok na masama sa isipan ninyo, i-rebuke nyo agad. No? Pag gusto nyo magalit, i-rebuke mo agad in Jesus' name. Huwag ka magalit. Dahil hindi galing sa Diyos ang galit. Ang galing po sa Diyos ay pag-ibig. Amen? Amen. Praise the Lord, no? So, ngayon, tingnan natin, summarize natin, ano? Dito po, nilagay ko yung pusong hindi pa sakop ng Diyos. Pakilagay. Basahin po natin at examine po natin ang ating mga sarili kung ikaw ba ay nandito pa sa linyang ito. Pusong hindi pa sakop ng Diyos. Number 1 criteria na hindi ka pa nasasakop ng Diyos. Ikaw ay sa pangmandaraya hanggang ngayon. Meron bang mandaraya rito? Tulog, meron. Meron nakikita akong tulog eh. No? Puno ng kasinungalingan ng kanyang puso, siya'y mandaraya. Number 2, so ito po yung mga hindi pasakop. Siya raw ay mapagkunwari. No? Number 3, puno ng kasamaan ng kanyang puso. Wala nang inisip na mabuti yan sa kapwa. Ang gusto niyan lagi, puro makaisa, makalamang, makagawa ng masama, at makuha yung hindi naman kanya. No? Yan yung puso na hindi pa sakop ng Diyos. So, i-check nyo yung sarili nyo, ha? Hindi sa katabi mo, mas mabait ako kaysa sa katabi ko. Hindi, i-rate mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. Amen. 4. Matigas daw ang ulo. Hindi pa yan sakop ng Diyos. Ayaw sumunod sa Diyos. Hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Ayaw ng Bible study. Ayaw matuto. Ayaw magsimba. Ayaw mag-pray. Ayaw magbasa ng Bible. Yan ang mga taong hindi pa sakop ng Diyos. Kaya kung ikaw ay ganyan, magbago ka na, kapatid. Hindi ka pa pala nasasakop ng Diyos. Si Satanas pa rin ang sumasakop sa'yo. Kapag hindi ka pa kayong lahat. No? Sa impyerno na malungkot lahat yung parurusahan, at least dito, magkaroon tayo ng conviction. Dito pa lang, magdesisyon na tayo. Nare-rate natin sarili. Teka, hindi pa pala Diyos ang naghahari sa puso ko dahil sinungaling pa ako eh. Diba? Mandaraya pa ako eh. Matigas pa ang ulo ko. Pasaway ako. 5. Walang pag-ibig sa Diyos. Yan po yung hindi sakopan ng Diyos. Madali naman sabihin, mahal ko ang Diyos. Sa nguso lang yon, pero makikita po yan sa gawa. Makikita rin yan sa salita. Amen? Okay. Ano naman yung puso na sakop na ng Diyos? So, i-rate po natin mga sarili. No? Ang puso pong sakop nasakop na ng Panginoon ay tinatanggap ang salita ng Diyos at isinasagawa ito. Meron pong kaduktong at isinasagawa ito. Hindi lang yan tinanggap, nakinig, tapos nag-stop na. Hindi.
Ang nasakop na ng Diyos, isinasagawa ang salita ng Diyos. Hindi yung ang dami mong alam, wala ka namang ginagawa. Hindi ka pasakop. Nagkukunwari ka lang na born again. Alam nyo kung lolokohin nyo ako, niloloko nyo lang ang sarili nyo, hindi nyo po maloloko ang Diyos. Ako sa totoo lang, alam ko na yung tunay at hindi. Ako pa lang yun, di lalo na ang Diyos, alam niya kaya lakat sa atin. Hindi natin maloloko ang Panginoon. Huwag mo na rin lokohin ang sarili mo. Huwag ka nang magbait-baitan. Magpakatotoo na lang tayong lahat. Amen? Praise God, no? At ang puso pang nasakop ng Panginoon, yun ay laging umaasa at nagpapasakop sa Diyos. At ang sabi ng verse, masunurin. Hindi matigas ang ulo. No, hindi pasaway. Pag ikaw pasaway, hindi ka pa pinaghaharian ng Diyos. Alam nyo, para pagharian kayo ng Diyos, sinabi naman ng Diyos kung paano magsisi. Tumalikod. Yan lang po ang ating gagawin. Huwag na ulit natin gagawin ang kasamaan. Okay lang na tayo ay masama dati. Dati yun. Huwag naman hanggang ngayon masama ka pa rin. Ibig sabihin, hindi ka nasasakop ng Diyos. Amen? Nalulungkot din ako sa mga mukha nyo. Nakasimangot din kayo lahat. No? Parang nagkagulo-gulo, no? Next. Okay? Ang taong sakop na ng Panginoon, nakatuon ang kanyang isip sa mga bagay na walang hanggan. Yun ang mga bagay na spiritual, bagay na makalangit. Nakasulat po yan sa Colossus 3:1. Hindi yan nakapokus sa mundo na gusto ko bumili nito, gusto ko ito mag-iimpok. Mayaman? Bakit? Nag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Sabi niya, hangal. Ngayon din gabi, kukunin ko buhay mo. Sino ngayon ang gagamit ng mga pinag-ipunan mo ng panahon, ng buong buhay mo dito sa lupa? Wala ka man lang inisip na bagay na pang walang hanggan. Wala kang ginawa para sa Diyos. Ang tawag po dyan ng tao, ng Diyos mismo ay sakanghangan. Kasi kailangan po mag-impok tayo ng bagay na pang walang hanggan. Next, naglalagak daw ng kayamanan sa langit. No? Hindi tayo naglalagak ng kayamanan dito sa lupa. Parami ng parami ang kayamanan mo. Tapos wala ka lang panahon sa Diyos. Dapat, mayaman ka na, mayaman ka rin sa Diyos. Yun ang buhay na pinagpala. Hindi naman pwedeng, ang yaman-yaman mo nga sa pananampalataya, wala ka naman pera. Hindi makita ang glory ng Diyos sa iyo. Dapat po yan, ang sabi ng 3 John 2, no? Beloved, no? Ang sabi doon, I wish that you may prosper in health, di ba? In body, as your soul prospereth. Ang sabi, kung mayaman ka raw sa kaluluwa, kailangan sa katawan din at sa pinansyal. Sama-sama po yan. Una po, dapat maging mayaman tayo sa kaluluwa. At ang sabi, yun daw, kalusugan at kayamanan, susunod po yan pag mayaman na yung kaluluwa mo. Yan po yung 3 John 2. Ano ang unang payayamanin? Kaluluwa. Dahil iyon ang totoong ikaw. Hindi po itong nakikita nyo ang totoong ako. Yung po yung nasasaktan dito, yung damdamin ko, yan po yung tunay na ako. Kaya sabi, wag daw kayong tumingin sa mukha. Kaya maraming takot sa akin, mukha ko kasi masungit. Diba? Pero hindi nila alam, ang puso ko, si Kristo na ang nakaupo dito. Amen? Praise the Lord. No? Tapos na ba tayo? Tapos na pala? Ganado pa ako magsalita? No? So ngayon, alam na po natin, kung ang isang tao, wag na tao, kung ang isang Kristiyano, kasi hindi na po natin i-rate yung tagalabas, ang i-rate po natin yung tagaloob. Kailangan, yung pong sinasabing ikaw ay Kristiyano, ikaw ay born again, kailangan si Kristo na naghahari sa puso mo.
Ngayon, kung hindi pa naghahari si Kristo sa puso mo, no? Ngayong araw na ito, magdesisyon ka. Panginoong Hesus, gusto ko ikaw na yung maghari sa aking puso. Kung meron pang pandaraya at kasinungalingan, pagnanakaw, pagkukunwari sa iyong puso, hanggang ngayon, isuko mo na yan. Amen? Pwede po ba tayong tumayo? Ngayon, naawit po tayo ng ikaw ang maghari. Sabihin po natin to, nanggaling sa ating puso, sabihin natin sa Diyos, Panginoong Hesus, gusto ko ikaw na yung maghari sa puso ko. Sawan-sawa na po ako kay Satanas. Tinatakwil ko na si Satanas sa aking buhay. Dahil punong-puno ako ng pandaraya, pagkainggit, pagkasuklam, galit at puot. Puro kasama ng aking ginagawa. Pero ako'y anak mo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, lahat ay magtaas ng kamay. No? Isuko natin ating mga sarili. Sabihin natin kay Jesus, ikaw na maghari sa aking buhay. Oh, yes, hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus Christ. Be the King of my heart, O Lord, effective today. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong talitay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Maghari, ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong talitay ang nais ko. Maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Yes, Lord. Ngunit, Panginoon, inaalay namin ang buhay namin para sa inyo. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Basagin mo ito, Panginoon. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito, Panginoon, ayon sa nais mo. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong talisay, pusong talisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong talisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Gawin po natin itong panalangin. Maghari
katulad mo, Panginoon. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Makakaupo na po tayo lahat. So, tayo po ay